Magandang araw sa inyo mga mahal kong lolo at lola. Muli tayong nagkita dito sa inyong pinakamapagkakatiwalaang sulok ng internet, ang inyong kaibigan sa lahat ng bagay tungkol sa pensyon. Ngayon may napakahalagang balita tayo. Nakakalat na sa buong Pilipinas ang usap-usapan tungkol sa 3,000 pensyonadon para sa Mayo 2026. At ang tanong ng bawat pensyado, sabay ba itong darating kasama ng aking regular na pensyon o hiwalay? Ito ang eksaktong sasagutin natin ngayon. Dahil ang inyong pinaghirapang benepisyo, dapat ninyo itong matanggap ng tama, ng buo at ng walang abala. Makinig kayo ng mabuti mga kaibigan. Mahalaga ito para sa inyong bulsa ngayong buwan. Mga kaibigan, pag-usapan natin ng detalyado ang pinakamalaking tanong ngayong Mayo 2026. Ano ba ang 3,000 na add-on na ito? Una, alamin natin kung sino ang tinutukoy ng 3,000 pension add-on. Mayroon tayong dalawang grupo na kailangang alamin. Grupo 1, yung mga SSS pensyonado. Noong nakaraan, ipinasa ng Kongreso ang Republic Act 1299 o ang bagong Social Security Act. Sa ilalim ng patuloy na pagpapatupad nito, may mga additional na benepisyo na pinagbobotan at pinag-aaralan para sa mga pensyono. Ang turntable ay bahagi ng pinakabagong COLA o ang Cost of Living Adjustment na layunin ay tulungan kayo laban sa tumataas na presyo ng pagkain, gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Grupo 2 ang mga GSIS pensado. Para naman sa ating mga dating government employees, ang GSIS ay naglabas din ng abiso tungkol sa enhanced pension, supplement para sa mga miyembro nito. Ang 3,000 add-on ay isang karagdagang benepisyo na ibinibigay sa tuktok ng inyong regular na basic monthly pension o BMP. Bakit ngayong Mayo 2026? Napakahalagang tanong ito. Mayo ay hindi basta-basta napili. May tatlong dahilan. Una, ang Mayo ay ang buwan ng Senior Citizens Month sa Pilipinas. Isang simbolikong pagkilala ng pamahalaan sa ating mga nakatatanda. Pangalawa, ang ekonomiya ay patuloy na nakakaranas ng inflationary pressure. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay tumaas ng malaki sa nakaraang ilang buwan. Kaya naman ang pamahalaan ay kinikilala ang pangangailangan na dagdagan ang purchasing power ng ating mga pensyonado. Pangatlo, ito ay konektado sa mas malawak na programa, ang Expanded Senior Citizens Act at ang patuloy na pagsisikap ng SSS at GSIS na mapabuti ang kanilang benefit delivery system. Ang pinakamahalagang tanong, sabay ba o hiwalay? Ito ang puso ng ating balita ngayon. At ang sagot ay depende sa inyong pension provider at depende kung ikaw ay pumasa sa mga kinakailangan. Para sa SSS pensionado, ang 3,000 add-on ay kasama na sa inyong regular na monthly pension release. Hindi ito isang hiwalay na chike o hiwalay na remittance. Ito ay automatic na idadagdag sa inyong kabuang pension amount. Kaya kung ang inyong regular na SSS pension ay 5,200 bawat buwan, ang inyong matatanggap sa Mayo ay 8,200. Ang inyong regular na 5,200 kasama ang 3,000 add-on. Para sa GSIS pensionado naman, ang sitwasyon ay bahagyang naiiba. Ang supplement ay released ng may staggered schedule na nangangahulugang hindi lahat ay makatanggap sa iisang araw. Ang inyong release date ay nakadepende sa huling dalawang numero ng inyong GSIS UMID card or pension account number. Ang staggered release schedule. Ang GSIS ay gumagamit ng sistemang ito para maiwasan ang pagsiksikan sa mga bangko at ATM. Para sa Mayo 2026, ang pangkalahatang balangkas ay ganito, mga account na nagtatapos sa 0 to 2. Una sa unang linggo ng Mayo, mga account na nagtatapos sa 3 AM. Ikalawang linggo ng Mayo, mga account na nagtatapos sa 6. Ikatlong linggo ng Mayo, mga account na nagtatapos sa 9 na furrow. Ikaapat na linggo ng Mayo. Mahalaga, laging i-verify ang eksaktong schedule sa opisyal na GSIS website o sa inyong pinakamalapit na GSIS branch dahil maaaring magbago ang mga petsa batay sa mga holiday at banking clearance days. Ano ang mga kondisyon para matanggap ito? Hindi otomatiko para sa lahat. Merong mga kinakailangan na kailangan ninyong matugunan para sa SSS. Kailangan ninyong makapasa sa inyong pinakabagong ACOP, ang Annual Confirmation of Pensioners. Ito ang proseso kung saan pinapatunayan ng SSS na kayo ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa inyong pensyon. Kung hindi kayo nakapag-akop sa nakaraang ikot, posible na i-hold ng SSS ang inyong release kasama na ang add-on. Para sa GSIS, ang inyong record ay kailangang malinis.
Walang mga nakabimbing dokumento at ang inyong e-card o UMED ay dapat na aktibo at na-update. Ngayon ang pinaka-exciting na bahagi. Gumawa tayo ng mga totoong halimbawa para maintindihan ninyo kung magkano talaga ang matatanggap ninyo. Sitwasyon 1. Si Lola Nena SS pensionado. Si Lola Nena 72 taong gulang ay isang retired na guro mula Cebu. Siya ay isang SSS member at ang kanyang kasalukuyang monthly pension ay 6,800. Ang kanyang kalkula para sa Mayo 2026. Benepisyo. Halaga regular monthly pension. SSS 6 to 800, 3,000 pension add-on 3,000 kabuuan. Mayo 2026. P9 to 800. Ngunit huwag kalimutang si Lola Nena ay mayroon ding outstanding SSS salary. Loan na ang monthly amortization ay 50. Kaya ang aktual na matatanggap niya ay 9,450. Loan deduction non-sure 9,350. Ito ang tinatawag na seal-back system o ang benefit offset ng SS kung saan ang inyong mga utang sa SSS ay automatikong ibabawas sa inyong pension payout bago pa man ito mai-credit sa inyong account. Practical na tip ni Lola Nena dahil alam niya ang kanyang deduction. Hindi siya nagulat nang makita niya sa kaniyang passbook na mas mababa ang pumasok kaysa sa kaniyang inaasahan. Matalino ang ating Lola. Sitwasyon 2. Si Tatay earning GSIS pensionado. Si Tatay earning 68 taong gulang ay isang dating municipal employee sa Batangas. Ang kanyang GSIS basic monthly pension ay 2,500 at ang huling dalawang numero ng kaniyang GSIS account ay 47 na nangangahulugang siya ay nasa pangalawang grupo ng staggered release. Ang kanyang kalkula, benepisyo halaga, GSIS basic monthly pension, BMP 12,500 GSIS, enhanced pension supplement, 3,000 add-on 3,000 gross na pensyon. Mayo 2026 P 15,500. Si Tatay earning ay walang GSIS loan, ngunit may maliit na PhilHealth. Premium deduction na 200 bawat buwan at isang GSIS. Emergency loan na natirang balance na may monthly amortization na PH. Net na matatanggap ni Tatay earning. PH 15,500, 200 PhilHealth 800. Loan or from Boo 14 Matter 500 at dahil ang kanyang account ay nasa ikalawang grupo ng staggered release, ang kanyang pensyon ay inaasahang mapupunta sa kanyang land bank account sa paligid ng ikalawang linggo ng Mayo 2026, hindi sa unang araw ng buwan. Kaya si Tatay earning ay nag-iingat ng kahit maliit na emergency fund para sa unang ilang araw ng buwan habang hinihintay ang kanyang release. Sitwasyon 3, si Lola Carmen, 2 pension. Ito ang isang espesyal na kaso. Si Lola Carmen, 725 taong gulang, ay isang dating private sector employee na nagretiro bilang SS member. Ngunit ang kanyang asawa na si Lolo Ben ay namatay bilang isang GSIS retiree. Kaya si Lola Carmen ay nakatanggap ng survivor's pension mula sa GSIS. Ang tanong, matatanggap ba niya ang 3,000 add-on mula sa dalawa? Sa kasalukuyan, ang patakaran ay ang 3,000. Add-on ay per pension account, kaya potensyal na ang Lola Carmen ay maaaring makatanggap ng 3,000 mula sa kanyang SSS account, 83,000 mula sa GSI Survivors Pension niya. Ngunit mahalaga. Ang ganitong sitwasyon ay kailangang personal na i-verify sa parehong SSS at GSIs dahil may mga kondisyon na nakakaapekto sa dual pension eligibility. Huwag umasa sa chismis or sa ibang tao. Pumunta sa opisyal na tanggapan ang kanyang potensyal na kalkula, benepisyo, halaga, SSS monthly pension plus 3,000 add-on, C7 200 GSIS. Survivor's pension plus C3,000 add-on SIN. 800 potential na kabuuan net. 17,000. Napakagaling ni Lola Carmen. Isang malinaw na halimbawa kung bakit kailangan nating alamin ang lahat ng ating mga karapatan. Mga kaibigan, oras na para sa pinakamahalagang bahagi ang mga bagay na maaaring pigilan, ang inyong payment at ang mga scam na gustong magnakaw mula sa inyo. Babala number 1, ang ACOP huwag kalimutan. Ang Annual Confirmation of Pensioners, upayang paraan ng SSS para kumpirmahin na kayo ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa inyong pensyon. Kung hindi kayo nakapag-akope sa inyong itinaktang buwan, ang SSS ay maaaring suspendihin. Ang inyong pensyon at ang 3,000 add-on ay kasama sa pagka-hold na iyon. Paano mag-akope? Personal na pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch. Dalhin ang inyong SSS ID o UMI sa pamamagitan ng MySS portal kung kayo ay registered na online.
sa pamamagitan ng inyong authorized representative. Kung kayo ay may kapansanan o malayo sa branch. Kung hindi kayo sigurado kung nakapag-eke off na kayo ngayong taon, pumunta sa SSS ngayon at huwag maghintay hanggang mawalan ng pensyon. Babala Bitron 2 ang clawback at benefit offset. Suriin ang inyong loans. Tulad ng nakita natin kay Lola Nena, ang lahat ng inyong outstanding loans sa SSS or GSIS ay automatic na ibabawas sa inyong pensyon kasama na ang inyong 3,000 add-on. Huwag magulat kung mas mababa ang pumasok kaysa sa inyong inaasahan. Gawin ngayon, tumawag o mag-login sa MySS o GSI Zone para makita ang inyong loan balance at amortization. Schedule bago pa man mago. Babala number 3, mga scammer na nagpapanggap. Ito ang pinakadelikadong babala kasabay ng malalaking benepisyo ay ang mga manloloko na gagamitin ang 3,000 add-on para linlangin kayo. Mga tipikal na scam na dapat bantayan. Isang tao o grupo na tatawag sa inyo at magsasabing, kailangan ninyong magbayad ng processing fee para matanggap ang inyong 3,000 add-on. Huwag maniwala. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman humihingi ng bayad para sa inyong pensyon. Mga fake na text messages na nagsasabing kailangan ninyong i-click ang isang link at ilagay ang inyong SSS o GSIS number at password. I-delete agad ang mensahe at huwag i-click ang anumang link. Mga estranghero na lapitan kayo sa labas ng bangko or SSS o GSIS branch na nag-aalok na tulungan. Kayo para makuha ang inyong pensyon, tumanggi at lumayo. At tandaan, ang SSS hotline ay 1455 at ang GSIS hotline ay 0288474747. Kung may nagtatanong sa inyo ng inyong personal na impormasyon, tumawag sa mga numerong ito para i-verify. Mga kaibigan, handa na ba kayong gamitin ang teknolohiya para mas madali ang inyong buhay? Heto ang aming mga pinakamadaling tips, ang MySS app at portal. Ang MySSS ay ang opisyal na online portal ng SSS. So may nakakitumaranong tingnan ang inyong pension amount. Makikita ninyo kung kasama na ang 3,000 add-on ay check ang inyong loan balance at kung magkano ang ibabawas sa inyong pensyon. Kumpirmahin ang inyong ACOP status kung nakapag-ACOP na kayo para sa taong ito. Makita ang inyong disbursement date eksaktong araw kung kailan darating ang inyong pera. Para mag-register, pumunta sa mysesbeta.sgov.ph download ang MICE app mula sa Google or App Store. Kakailanganin ninyo ang inyong SSS number at isang aktibong email address. Ang GSI Zone para sa mga GSIs member para naman sa ating mga GSIs pensionado. Ang GSI Zone ay ang inyong digital na kaibigan dito. Makikita ninyo ang inyong staggered release date para sa Mayo 2026 ang breakdown ng inyong benepisyo kung magkano ang BMP at magkano ang supplement, ang inyong loan details at deduction tips para sa branch visit. Para sa mga lolo at lola na mas komportable sa personal na pagpunta sa branch, ito ang aming pinakamahalagang tips. Pumunta bago, mag-opmaw ng umaga, maaga pa rin ang linya ngunit hindi pa ganoon kasiksikan. Mas malamig pa rin ang panahon at mas maraming upuan. Gamitin ang priority lane bilang senior citizen. Kayo ay may karapatang gamitin ang priority lane sa lahat ng SS at GSIS branches, pati na rin sa mga bangko. Huwag mahiyang humingi nito. Ito ay inyong karapatan sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act RA 9994. Magdala ng dalawang valid ID. Ang UMID, SSS ID o Senior Citizen ID ay tinatanggap. Magdala ng photocopy din para sa abot-kayang kaginhawahan. Huwag pumunta sa unang 3 araw ng buwan. Ito ang pinakasiksikan. Mas mabuti ang pumunta sa ika-10 hanggang ika-11 ng buwan. Mga mahal kong lolo at lola, bago tayo magtapos ngayon, gusto ko kayong ipaalala ng isang bagay na napakahalaga. Ang 3,000 na ito, pinagsikapan ninyo ito. Hindi ito regalong biglang dumating. Ito ay bunga ng inyong mga tao ng trabaho ng inyong mga buwis, ng inyong mga kontribusyon sa SSS at GSIs noong kabataan ninyo. Kaya huwag hiyain ang inyong sarili sa pagkuha ng lahat ng inyong mga karapatan. Tanungin ninyo ang inyong mga karapatan. Alamin ninyo ang inyong mga benepisyo. Ipaglaban ninyo ang inyong sarili o humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo para tulungan kayo. Mga kaibigan, kung nakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, isang simpleng kahilingan lamang mula sa inyo ang aming hinihingi. I like ang video na ito para malaman ng YouTube na kapakipakinabang ito at maiparating sa mas maraming lolo at lola. I-subscribe at i-click ang notification bell para kung hindi kayo mawalan ng anumang
update tungkol sa inyong pensyon, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maaaring may lola o lolo kayo na hindi pa nakakaalam ng mga balitang ito. Isang share ninyo ay maaaring makapagbago ng kanilang buwan. Hanggang sa muli mga kaibigan, mahal ko kayo at tandaan kayo ay karapat-dapat sa lahat ng mabuti.